Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. At muli tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ito ay isang malaking pribilehiyo sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa pamamagitan ng ating Bible study. So, sa ating papapatuloy ng ating pag-aaral, particular sa Romans chapter 9, verses 9 to 11, aking pinaalala na ang pangyayaring ito ay nang bumagsak ang bansang Israel sa patuloy na pagtanggi sa pag-anyaya ng Diyos sa kanila. And the prevailing condition that time ay nasa early stage ng ministry ni Pablo. Ang church or the body of Christ ay nasa embryonic form pa ito. Kumbaga sa bata, nabubuo pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina. In short, nasa time frame of transition period between ng kingdom program. So, that time ito ay transition period ng kingdom program at ng mystery program na nakikita mo sa ating chart, sa ating screen. Ang kingdom program ay na-postpone and it will be resumed after this mystery program. Ito ay muling magbabalik kung paano ang Diyos in time past kingdom program ang kanyang dealing ng Diyos sa Israel, pero ito ay na-postpone after nung time past sa panahon natin ngayon. God is dealing in a mystery program na nireveal niya kay Paul, and then it follows na itong present dispensation na ito ay kukunin ng Panginoong Yesus ang church, the body of Christ, and then muling ibabalik ang dating programa ng Diyos sa bansang Israel, which is the kingdom program. So as we arrive in Romans chapter 9 verse 25, I encourage everyone na balikan ang ating mga napag-aralan sa God's timeline. So gusto kong makita ng lahat kung ano ang gustong linawin ni Paul sa section ito ng banal na kasulatan. Naalala ko habang tinuturuan ko ang aking mga anak doon, iba-iba ang kanilang tugon sa kanila. May isa sa kanila na naiinip sa aking pagtuturo. Ang gusto niya ay mabilis, Ugali ko ang magbigay ng detalyadong pagpapaliwanag para matiyak na alam nila kung saan kami papunta sa aming tinatalakay o sa aking pagtuturo. Again, sa ating pagtalakay, listen kapatid, the Bible from Genesis to Revelation is all the word of truth, At hindi lahat ng katotohanan na yan ay nauukol para sa atin. Naisulat ng mga bagay na ito para sa ating ikatututo. So, sa ating chart, ngayon ay may mahabang yugto ng panahon, kung kailan hindi sana umiiral ang mga sulat na ito ni Apostol Paul. Ito yung sulat ni Apostol Paul, makikita ninyo sa below portion ng ating chart, yung Romans up to Philemon. Sana ito ay wala, Wala rin sana ang church, the body of Christ, kung tinanggap ng mga Hudyo si Jesus, So in Genesis chapter 12, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. Verse 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Then in verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Tinawag nga ng Diyos si Abraham mula sa kanyang mga kamag-anak at ipinangako sa kanya ang isang lupain upang gawin siyang isang malaking bansa. Pagpapalain siya at upang maging pagpapala din naman sa iba. So, at pagpapalain ng Diyos ang sino mang magpapala sa kanya, at susumpain lang sumusumpa sa kanila. At pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa dahil nga
sa Kanya. Ito ang layunin ng Diyos sa mundo, no? Nang makita niya si Abraham. Kung tinanggap si Kristo ng bansang Israel, no, na maghari para sa kanila, that time na dumating ang ating Panginoon Jesus, basically, ito ang ating magiging timeline. Kung naaalala ninyo ang 1-year extension of mercy ng Diyos sa Israel na sa ating pag-aaral sa nakaraan, no? Wala sana itong section na ito, no? The dispensation of the grace of God. Yun, no? Wala sana itong dispensation of the grace of God. Yung kulay yellow, no? Na kung tinanggap ng Israel si Jesus nang ibinigay sa kanila ang tinatawag nilang extension of mercy. No, yan ang extension of mercy na ating napag-aralan before. Ito ay after the death of Christ up to the death of Stephen. Eksaktong isang taon yun, no? Mula AD 33, that is after the death of Christ, to AD 34 nung namatay si Stephen, no? Kung natatandaan ninyo ang parable of the fig tree, no? Naghahanap ang ating Panginoong Hesus ng bunga sa isang halaman na fig tree, wala siyang nakita. So, yung parable na yon ay may kaugnayan dito sa extension of mercy. Magsisimula ang, kung tinanggap nila yon, magsisimula yung tinatawag nilang 7 years tribulation o yung ang 7 taong kapigatihan, ano? At pagkatapos papasok ang 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Hesus. Ngunit nang si Hesus Kristo ay dumating, ano, sa mundong ito, ang Israel ay hindi lumalakad ayon sa pamantayan, no, na nais ng Diyos para sa kanila. Nais ayusin ni Jesus ang ganitong kalagayan ng Israel. Kailangan ng bansang ito na magsisi at tanggapin nila ang kanilang Mesiyas. Ang pagdating ni John the Baptist ay may specific task assigned to him para sa bansang Israel. So, sa Luke chapter 1, for he shall be a great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. No? Magiging dakila siya, ito si John the Baptist, sa paningin ng Panginoon, at hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, no? At siya ay mapupuno ng Espiritu Santo maging mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Verse 16, and many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. Sino ba mga taong ito? Ang mga taong iyon na nanumbalik sa Diyos ay miyembro ng munting kawan, no? Yung mga little flock. And verse 17, and he shall go before him in the spirit. Verse 17, and he shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just. At siya ay mangunguna sa kanya, no? Sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, no? Upang ibalik ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga masuwayin, no, sa karunungan ng mga matuwid. Yan ang gawain ni John the Baptist, ano? Na ihanda ang isang bayang inihanda para sa Panginoon nang siya ay nangaral sa ilang, no? Natatandaan ninyo na after 400 years, siya ay lumitaw sa Jerusalem sa ilang, ano? Sa wilderness, no? Na nangangaral. Ang bahaging ito ng iyong Biblia, ang bahagi nito, that time, ito ay isang prophecy. So, makikita nyo sa ating chart, ito ay isang bahagi ng prophecy which nangyari yon in time past, no? At hindi isang lihim, no? Yung tinatawag nating mystery. Tandaan, ano? The great division of the scripture is the prophecy, no? And the mystery. Ito yung pinaka-division of the Holy Scripture. Pag sinabi nating prophecia or prophecy, it deals with Israel through law, no? And promise, no? At pag sinabi nating mystery, it deals with the body of Christ.
So, ang pangako ng kaharian sa Israel ay hindi misteryo, no? At ito ay pansamantalang hinto, no? At magpapatuloy ang pakikitungo ng Diyos sa Israel through prophecy again, no? So, ito ay mangyayari ayon sa Daniel chapter 2 verse 44, no? Ating bubuksan. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So, ito ang kaharian na ipinangako ng Diyos sa bansang Israel na mananatili kailanman. Pero hindi tinanggap ng Israel si Jesus, no? Bagkus siya ay ipinapako sa krus hanggang siya ay mamatay, no? Hiningi sa Ama na patawarin sila, no? And Christ gave them, ang Diyos binigyan siya ng 1 taon o 1-year extension of mercy na aking binabanggit sa mga nakaraang topic natin, ano? Sa kabila nito, hindi sila nagsisi, no? At pinatay si Esteban, no? Habang nangangaral sa kanila. So, pagkatapos ng pangyayaring ito, naligtas si Saul sa daan ng Damasco, no? At ibinigay sa kanya later, no? Later on, no? Ang tinatawag nilang lihim na nakatago sa Diyos, no? The mystery which is hid in God, no? Yun, no? Yun ang nakatagong mystery, no? Sa Diyos. Yun ang the mystery of the fellowship, no? That is the mystery of fellowship na binanggit ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 between the Jews and the Gentiles na tinatawag na body of Christ, no? Ngayon, ang pagsulat ng Roma 9, 10, 11, yung chapter 9 up to 11, ay nakatuon sa time frame na nakita mo, no? Sa ating chart. So, yung time frame na yon, doon nakatuon, no? Ang Romans chapter 9 up to 11, na yun noong bumagsak ang bansang Israel. So, after the fall of Israel, nangyari yon na mayroong isang time frame. Ang pangyayaring ito ay naganap bago ipinahayag ng Diyos ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos kay Pablo. So, kung nais mong malaman ang mga detalye sa specific section ng inyong Bible on that time frame, no? Yung dalawang linyang pula na yan, no? Kailangan nating huminto at balikan, no? Ang mga pangyayari doon. Ano ba yung nangyari sa bansang Israel and during the first years of the ministry of Paul, no? Kung ano ba yung mga nangyayari doon. So, ating buksan ang Romans chapter 9, verse 22. Mayroon dalawang grupo ng mga tao na naroon, no? In verse 22, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction? Ang talatang ito ay tumatalakay bago ang pagbagsak ng Israel. Pagkatapos ng kamatayan ni Esteban, ang labis na pagtitiis ay natapos, no? After the death of Stephen, yung tinatawag nilang endured with much long suffering ay natapos, no? Pagkatapos ang prophetikong programa para sa Israel ay ipinagpaliban. So this kingdom program, yung pangako ng Diyos sa bansang Israel na maghari sa kanila, hindi nila tinanggap, ito ay na-postpone, no? Temporarily. Ang tanong ay, sino ang mga taong nanduroon, no? During that time na ang bansang Israel ay bumagsak, no? Sa kalapitan ng pangyayaring yon, in that proximity, no? Mayroon bang mayroon bang mga Gentiles doon? Some preachers believe, no, na mayroong mga hentil na nandoon sa pangyayaring yon. Ngunit ang tiyak na makikita natin ayon sa salita ng Diyos, yung mga little flock o yung tinatawag nilang munting kawan ay sila ay nandoon that time na nangyari yon, na ang bansang Israel ay nahulog sa Diyos, ano? In verse 23, and that He might make
known the riches of His glory, on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. Mayroong dalawang grupo ng mga tao, no? Dito, ang mga sisidlan ng awa ay hindi mga Gentiles, no? These vessels of mercy, hindi ito yung mga Gentiles. Ito yung mga munting kawan. At ang sisidlan ng puot, pangalawa, yun, no? Ang tinutukoy dito ay hindi tungkol sa mga hentil, kundi sa mga munting kawan, ano? The little flock, naniwala at tumanggap, kumilala sa Panginoong Jesucristo, no? At muling tandaan, ano? Ang Romans chapter 9 to 11 chapters ay hindi nakikipag-usap sa katawan ni Kristo or sa body of Christ, ano? In verse 24, even as whom, no, He had called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Marahil, sino ba ito? Bakit nabanggit ang Gentiles dito? Hindi ibig sabihin ng mga Gentiles ay nabanggit dito ay hindi pa ito nangyayari sa panahon na iyon. During that day, palapit na ang bukas na pinto para sa mga hentil. Pero hindi pa nangyayari noon yun, ano? Ilagay sa ating isipan na ang eksenang ito ay nangyari sa pagbagsag ng Israel. At isinulat ni Pablo para sa bansang ito at wala pa ang body of Christ sa panahon na yon. Verse 95, as He saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people. Which were not my people, highlighted with red color, no? And her beloved, which was not beloved, no? So, gaya rin ng sinabi ni Hosea, no? Tatawagin ko silang aking mga tao na hindi ko mga tao at ang kanyang minamahal na hindi minamahalin. Verse 26, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. So, at mangyayari nga na sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, doon sila tatawaging mga anak ng buhay na Diyos. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa mga, inuulit ko, sa mga munting kawan o little flock. Nangyari ito sa pagbagsag ng Israel, no? Ang dalawang talatang ito na binanggit ang mga salitang hindi ang aking bayan or ye are not my people, no? Sa salita ng Diyos. Ito ay hindi tungkol sa mga Gentiles. Halos lahat ng mga ministro at mga sikat na komentarista ay nagsasabing ang mga ito ay mga Gentiles people, no? Hiyambing natin ngayon sa ibang kasulatan ang salitang hindi ang aking bayan sa Romans chapter 10 verse 19. So, but I say, did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy to them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. No? This no people and foolish nation here referring to the little flock that Christ promised to them to give the kingdom. Diba? Sa ating mga pag-aaral, sa Luke chapter 12 verse 32 na kung yung mga little flock na ito ay binigyan silang pangako ng ating Panginoong Yesus na ibibigay sa kanila yung kingdom, no? And 1 Peter chapter 2 verse 7, unto you therefore which believe, He is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is make the head of the corner. In verse 8, and a stone of stumbling block, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So, isa itong batong katitisuran, ano, at isang bato na katitisuran nga sa kanila na natisod sa salita. Palibhasay, masuwayin na doon din sila itinilaga. No? In verse 9,
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous lights. So dito, ang someday tayo ay bibigyan natin ng pansin itong verse na ito, na they are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and a peculiar people. Ito ay hindi tumutukoy sa mga believers in this present time. No? Ito ay tumutukoy, ang sulat ni Apostol Pedro, doon sa mga little flock. No? Later on, ating tutunghayan, pero ayaw ko lang buksan itong topic na ito. Tatapusin muna natin itong Acts 9, 10, and 11. No? So, in verse 10, at binanggit dito, which in time past, no, were not a people, no? Kayo ay hindi ko bayan, no? But are now the people of God, no, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Na noong unang panahon ay hindi bayan, no? Ngunit ngayon ay bayan ng Diyos na hindi nagkamit ng awa, no? Ngunit ngayon ay nagkamit ng awa. Kaya ang maliliit na kawan ay hindi kayo bayan, no? Naging bayan lamang sila, yung little flock, nang ang Diyos pagkatapos ng pagbagsak ng Israel, no? Sila'y naging bayan ng Diyos, no? Hindi nagkamit ng awa, no? Ngunit ngayon ay nagkamit ng awa, no? So, yun ang ipinakita sa Romans chapter 10, sa verse 10, no? So, dito sa Romans 9:22 o 25, as he saith also in Hosea, I will call them my people which were not my people, and her beloved which was not beloved. Gaya rin na sinabi ni Hosea, no? Tatawagin ko silang aking mga tao na hindi ko mga tao. And verse 26, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. So, tandaan, binanggit ni Pablo ang dalawang uri ng mga tao sa Israel, ano? Sa mga nabasa nating verses, ano? Mula sa verse 22, ito yung sisidlan ng puot o yung tinatawag nilang vessels of wrath. In verse 23, ang sisidlan ng awa, no? Ang nangyayari dito ay nais ni Pablo na ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagsipi o pagbibigay pa ng halimbawa sa isa pang propeta, no? Si Apostol Pablo ay gumagamit ng mga bumabanggit quoting from the Old Testament na mga prophets, no, by way of example, no, baging ang mga pangyayari nung una, no, para ipaliwanag niya sa bansang Israel na nangyayari during that day, no, during their condition that day na isulat ni Apostol Pablo ang Romans chapter 9, 10, and 11. So in verse 25, 27, ginamit na ulit ngayon si Esaias. So Esaias also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Si Esaias din ay sumisigaw, no, sa tungkol sa Israel, no? Ito yung binanggit, kinote ni Apostol Paul about Isaiah, na bagaman ang bilang ng mga anak ni Israel ay gaya ng buhangin, no, sa dagat. Sabi niya, isang nalabi ang maliligtas. So there are mayroong mga remnant, no, na matitira, no? Though their number be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. That's the little flock. Ito yung mga little flock. So in 9:29, and as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodom and Gomorrah, no? And been made like unto Gomorrah. So gaya nga na sinabi ni Isaiah nung una,
Maliban na ang Panginoon ng mga hukbo ay nag-iwan sa atin ng isang binhi, tayo ay maging gaya ng Sodoma at Gomora. No? Kailan nag-iwan ng binhi ang Panginoon? By the way, kailan nag-iwan ng binhi ang Panginoon? Sa pagbagsak ng Israel ay may naiiwang binhi. Sa verse 23, ang tawag sa kanila, mga sisidlan ng awa. No? In verse 24, ito yung tinawag na hindi aking mga tao. Yung sa verse 26, tinawag silang mga anak ng buhay na Diyos. And in verse 27, tinawag silang remnant. So itong mga verses na ito ay yung ulitin basahin. Ano? Ang mga nalabi na ito ay maliligtas dahil naniwala sila na si Hesus Kristo ang kanilang Mesiyas, no? The Son of God. No? So, by the power of His resurrection, sila maligtas nga. Ngayon, ay mayroong isang sandwich verse. Marahil na ang 27 and 29, hindi natin binasa itong napakagitna na verse. Ito yung Romans chapter 9, verse 28. Ang ating susunod na verse. So, for He will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. At talatang ito ay nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa pagbagsak ng Israel at ang maikling panahong gawain, a short work. No? Ipinapakita din dito sa mga sumusunod na talata. Sa Acts chapter 13, verse 40 and 41 nating titignan. Beware therefore, sabi sa Acts, lest that come upon you which is spoken of in the prophets. Behold, ye despisers, and wonder and perish. For I work a work in your days, a work which you shall in no wise believe, though a man declares it unto you. So dito, mag-ingat nga kayo, sabi na yan. No? Baka dumating sa inyo ang sinasabi ng mga propeta. Masdan ninyo kayong mga umahamak at namamangha, no? At napapahamak sapagkat kayo ay gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. No? Isang gawa na sa anumang paraan ay hindi ninyo paniniwalaan. No? Bagamat ipapahayag sa inyo ng isang tao. Ito ang sinasabi niya sa Roma chapter 9 verse 28 na isinulat ni Paul sa kanila sapagkat ganyang tatapusin ang gawain, no? At puputulin ito sa katwiran sapagkat isang maikling gawain ang gagawin ng Panginoon sa lupa. So, mayroon palang isang maliit na gawain. So, last week natin nang tinalakay ang tungkol sa pangangaral ni Pablo, no? In relation with the short work. Kung natatandaan ninyo, o kung hindi pa ninyo napanood yun, napanoorin ninyo, no, mga kapatid. So, itong short work na ito, itong talatang ito, no, binabanggit yung short work, pumasok siya sa sinagoga, no, si Paul, pumasok sa sinagoga at nangaral muna sa mga Hudyo, sa mga Jews, siya yung nangaral, no. So, at pagkatapos, di naman ay pumunta sa mga Griego. Kung natatandaan nyo yung Romans chapter 1 verse 6, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power, no, of God to them that believe, no, to the Jew first and also to the Greeks. So, he preached to them the gospel of God, no. Yung natalakay na rin natin to sa nakaraan, yung gospel of God, that Jesus Christ was the Messiah, at pinatutunayan ito ng kanyang muling pagkabuhay. No? Ito ang nilalaman ng gospel of God na makikita sa Romans chapter 1 verses 1 to 4. The content of this gospel of God. No? So, basahin na lang ninyo yon. Natin ang tinalakay last topic. So, Romans chapter 1 to verses 1 to 4, ito yung content, no, nilalaman ng gospel of God o yung ebanghelyo ng Diyos. Yun ang pinreach ni Apostol Paul nung siya ay kauna-unahang pumasok
nagpatotoo, no, sa synagogue, no, sa mga panahon na after siya ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Sa mga panahong iyon, mayroong pangyayaring contention. Ayun, babalik tayo doon na mayroong kaguluhan sa mga mananampalataya noon, that time, no? Sa verse na ito, mapapansin natin ang distinction between the word theirs and ours sa ating next verse, no? Sa 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 2, Paul, called to be apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother. In verse 2, unto the church of God, no? In church of God, it is not the body of Christ. Ito yung mga munting kawan which in at Corinth, kung sino ang sinulatan ni Apostol Pablo, no? The church of God. To them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord. Tingnan nyo yung, pansinan nyo yung both theirs and ours, no? Yung both theirs and ours, there's a distinction there, no? Yung sa iglesia ng Diyos na nasa Corinth, no? Sa kanila na mga pinabanal kay Kristo Jesus, no? Ito yung sinabi niya, no, na tinawag upang maging mga banal kasama ng lahat na sa bawat dako ay nagsisitawag sa pangalan ni Yesu Kristo na ating Panginoon. Sa kanila at sa atin. Sa talatang 2, pansinin ang salita, sa kanila, ito ang munting kawan. At sa atin, no? So, dalawa yung nanduroong tao, no? Ang tagasunod ni Pablo, yung sa atin, no? Ang lahat ng mga tao nang nagsasalita sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa mga panahon na yon, ang tawagan sa kanila sa gawain sa kanila, sa atin, no? So, dalawang grupo, sa kanila at saka kina Paul, no? Dahil ang kalituhan, no, ay lumitaw sa kanila that time, no? Muli sa 1 Corinthians chapter 15 verse 11, therefore, sabi niya, whether it were I or they, so we preach, and so you believe, no? Wherefore it were I, no? Kung ako man, sabi niya, o kayo, no? Kaya maging ako o sila, sabi niya, ay gayon ang aming ipinangangaral at gayon din ang inyong sinampalatayanan. Ako man si Pablo, no? Sabi ni Pablo, o sila, si Pedro, no? Si Apolos, no? Kaya tayo ay nangangaral at ang kanilang ano ang kanilang pinangangaral, no? Tingnan natin kung ano ang kanilang pinangangaral during those days, no? So, kung ipinangangaral ni Pablo ang ebanghelyo ng Diyos, this is the gospel of God, at ipinasok niya ang ebanghelyo ni Kristo, no? Dito sa tinatawag nilang Paikras. Itong Paikras na to, it is way of my illustration lang para maipakita ko kung ano itong short work na ito na nangyari during the fall of Israel sa isang time frame na pangyayari, isang maikling panahon, no? So, itong Paikras na ito, kung saan nangaral si Pablo at ipinasok yung gospel of Christ, which is the justification by faith, at naniwala sila, no? Yun ang tinatawag nilang ebanghelyo, o ito yung Paul, sumama sila kay Paul, no? Ito yung gospel of uncircumcision, at ang grupong ito ay kina Pablo. Sana makuha yung illustration ko. At kung namang ipinangaral ni Pedro, no, ang ebanghelyo ng Diyos, kung ipinangaral ni Pedro ang ebanghelyo ng Diyos, the gospel of God, at ipinasok niya doon, no, doon sa Paikras, no, and then, so, iyan ang tinatawag nilang, ito yung gospel of the kingdom, no, kung si Pedro ang ipinangangaral niya yung gospel of God at isinaman niya, ipinasok niya doon sa kanyang pangangaral sa Paikras yung gospel of the kingdom, no? O ebanghelyo ng kaharian, no? Itong ebanghelyo na to ang tinatawag nilang
pagtutuli. Lahat ng mga nanampalataya sa kanyang pangangaral, sila ay sumama sa kanya, yun ang mga little flock. At yung mga tinatawag nilang circumcision. Malinaw na makikita ninyo yon, mayroong distinction doon before, no? Makikita natin sa Galatians chapter 2 verses 8 and 9, no? Sa mga naniwala doon, ano? So sa 1 Corinthians 7:20, ang sabi niya doon, let every man, no? Let every man abide in the same calling wherein he was called. So kung ano man ang narinig na tinanggap nilang ebanghelyo during that time na nandoon sila sa isang paikras, no? Doon na lang sila, hindi na sila alis. Hindi na kailangan yung mga tuli, sila'y magpapatuli, o yung mga hindi tuli, magpatuli, no? Ngayon, kung saan ka tinawag, manatili ka doon, ano? Alalahanin, ang unang miyembro ng katawan ni Kristo, sino? Si Apostol Pablo. Ngunit sa unang bahagi ng kanyang ministeryo, ito ay sa mga Hudyo na siya yung pumunta muna sa kanila, no? At gayon din naman sa mga Griego. In 1 Corinthians chapter 9 verse 17, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So itong word na reward na ito ay isang salita na merong ibig sabihin, ano? Later ating bibigyan ding diin, no, ang salitang ito na ayaw ko lang ma-preempt, no, yung ating pag-aaral, ano. Sabi nga rito, but if against my will, a dispensation of the gospel, no? So ipapakita ko yung chart. Muli itong time frame sa pagitan ng mga gawa, no? Ang time frame na ito in between the red lines, it is in Acts chapter 13 to Acts chapter 19, ay tinatawag nating maikling gawain. So pinakita ko kanina, ito ay isang time frame. Ito ay isang short work o isang maikling panahon mula gawa 13 hanggang gawa 19, no? That's we called na time tinatawag nating short work na ibinigay ng Diyos kay Pablo. Kung natatandaan nyo, last week tinapik natin na sila ay sineperate si Paul and Barnabas for that specific work, no? At makikita natin sa Romans chapter 1 verses 1 to 4, yung ibinigay sa kanila ay tinawag ito yung dispensation yung gospel of God. Itong maikling gawain na ito or short work, ito ay tinawag ding dispensation of the gospel, no? Which is the gospel of God, no? Ito yung dispensation ng ebanghelyo, no? Na ating makikita, no? Dispensation of the gospel. Kung saan sa dispensation yon, sa dispensation na yon, ipinangangaral ay ang gospel of God. Tandaan natin, sa dispensation of the gospel na yon, ang ipinangangaral ay gospel of God. So itong pie crust na ito, remember, itong pie crust na to, depende sa kung sino ang nangaral nito, kaya narito ang isang bagay na maaari mong iisipin ngayon. So pupunta tayo sa isang maaaring isipin mo, ako inisip ko o iisipin mo tungkol dito na ang mga Hudyo at ang mga Griego, no? The Jews and the Gentiles, sumampalataya ay pinalayas sa synagogue, no? Sa sinagoga. Nang mangaral sina Apostol Pablo, ang mga Hudyo na to at ang mga Griego na kasama doon sa sinagoga, sila ay pinalayas, no? Nung ipinahayag nila na si Jesus Christ is the Messiah and the Son of God, no? At ang kanyang resurrection, no?
Ang mga Hudyo ay nakinig kay Pedro, no? Ang mga Hudyo na nakinig kay Pedro, ipinangaral ang ebanghelyo ng kingdom, no? So, isinama nila sa pangangaral dan sa ebanghelyo ng Diyos kasama ang ebanghelyo ng kingdom o the ebanghelyo ng kaharian, no? At ang magiging ebanghelyo, ito yung tinatawag nilang pagtutuli, no? So ang kanilang ngayong tinawag silang pagtutuli, no? At sila ang makakasama doon, no? si Pedro, no? At ang mga little flock. Ngunit ang mga Grego, no? Ang mga Grego o ang mga Hentil na sa panahong yon ay makarinig ng Gospel of God, no? Narinig nila yung Gospel of God ng mga Greek, no? Mula kay Pablo na nangangaral kasama ang Ebanghelyo ni Kristo, no? The Gospel of Christ. Na inilagay nila sa Paikras, no? So, ang ebanghelyo ng pagpapawalang sala, ito yung tinatawag nilang Gospel of Christ, ang ebanghelyo ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Sila ay tinawag sa pagtutuli, no? Yung uncircumcision. Sila ay tinawag na di pagtutuli sa grupo ni Pablo. Ang dalawang grupong ito ay pumasok sa isang paikras, no? Itong illustration ko lamang ito, no, para makita ninyo, no. Kasama ang kanilang ebanghelyo, no. Kung ang ebanghelyo ni Peter yung the gospel of the kingdom, at yung kay Pablo is the gospel of justification by faith. So iyon ang kanilang patuloy na ginagawa. At ang mga sumunod kay Peter, they stay there, no? Ang sumunod kay Pablo, yung mga uncircumcision, they stay there. Hanggang sa ang gospel of the kingdom ay lumiit, diminish. Meron tayong verse dyan, no? Na naging hanggang sa ito ay naging katawan ni Kristo. So, sa panahong iyon, ang katawan ni Kristo ay nasa proseso ng pagunlad, ngunit hindi ito nakikilala bilang isang entidad, no? Wala pa. Hindi naman ito na-reveal kaagad yung body of Christ. Even Paul, hindi naman na-receive kaagad yung revelation of the mystery from Christ. Ito ay isang entity na tulad natin ngayon, no? Ito hindi nakikilala before. Pero ngayon, tayo ay nakikilala sa panahong ito, no? Ngayon, ang katawagan sa mga mananampalataya ngayon ay iba-iba, no? Iba-ibang denominasyon, no? Ang panahong iyon ay mula sa, tandaan, ito ang panahon na mula sa Gawa chapter 13 up to 19 ay tinawag na short work ayon sa mga nabasa nating mga talata, no? Ang mga Hudyo at Griego sa sinagoga na naniwala sa ebanghelyo ng Diyos na si Jesus Christ ang Mesiyas ay pinaalis sila sa sinagoga, no? Ang mga Hudyo ay pumunta kay Pedro sa mga little flock. Kapag ang ebanghelyong ito ng Diyos ay nilagay sa isang paikras, para sa mga Hudyo ay ebanghelyo ng kaharian, no? At iyon ay ang grupo ni Pedro at ng malilit na kawan. Habang ang mga Griego naman ay naniniwala sa ebanghelyo ng Diyos at inilagay sa paikras ang pangangaral ni Pablo tungkol sa justification by faith, sila ay kabilang sa grupo ni Pablo. Tandaan, ang gawang ito ay hindi tumutukoy sa body of Christ. Take note, no? Hindi ito tumutukoy that time na ang body of Christ ay wala pa. Ngunit ito ay tumutukoy sa pagsasaayos. That time, there is a contention between o sa mga mananampalataya sa panahon na yon. Mayroong kalituhan noon, mga araw ni Pablo, no, sa kanyang ministeryo, no, na sinasabi ng ilan na sila kay Pablo, ang ilan kay Apolos, ang ilan kay Cephas, ang iba ay kay Kristo. So, ang gawain ito ay nangyari, no? Saan? Itong time frame nito sa pagitan ng dalawang pulang linya, no, na ito. So,
ito yung tinatawag nating hindi ko alam kung anong tawag niyo rito. Pero sa akin, ito yung transition within transition. No? There is a transition period. No? Nung makakilala si Paul at the time nung nagbumagsak ang Israel, and then yung pagsilang, no? O yung revelation of Christ, yung itinago na malaw ng itinago ng Diyos ay ang mystery, no? Yung tinatawag nilang mystery of the fellowship between the Jews and the Gentiles, na sila ay magsasama sa isang katawan, ano, which is the body of Christ. Sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan na alamin kung tayo ba ay tuli o hindi tuli. Hindi katulad noon, ang mga mananampalataya ay magulo, no? Hindi nila alam ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ating pagpapatuloy sa ating paksa, so ating balikan ang ating paksa, naalala ba ninyo ang usapan ng Diyos at ni Elijah nang siya ay takot na takot kay Jezebel in Old Testament time, no? Mababasa natin yan sa mga hari, no? Dahil papatayin siya ni Jezebel si Elijah at patakbo ng takbo, no? Nangyari ito pagkatapos na pinapatay ni Elijah, no? Ang mga propeta ni Baal, no? Nagkaroon pa nga ng contest doon, no? At natalo yung mga prophet of Baal, no? So ang usapan ng Diyos at ni Elijah nang siya ay nagtago sa isang yungib, mayroong pag-uusap sila ng Diyos doon dahil napagod si Elijah at pumasok sa isang yungib. Nang siya ay nagtago sa isang yungib nga, no? Nagreklamo si Elijah sa Diyos dahil siya na lamang ang natitirang propeta at papatayin siya ni Jezebel. Ngayon, si Paul ay nagdadala ng isa pang kwento, no? Mula sa isang propeta sa Lumang Tipan upang tulungan tayong maunawaan kung ano ang nangyayari dito pagkatapos ng Israel ay mahulog. Una sa lahat, ibinigay ng halimbawa si Hosea sa Romans chapter 9 verse 26. Yung balikan, pagkatapos ay dinala niya si Isaiah sa Kabanata chapter 9 verse 27. Pagkatapos ay nagbigay siya ng halimbawa sa mga pangyayari o nangyari sa Sodoma at Gomora sa Kabanata 9 verse 29. Ngayon ay gusto niyang dalhin si Elias sa Kabanata 11, pasamantala nating silipin yung sa Kabanata chapter 11, bumanggit siya sa mga propeta sa Lumang Tipan upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa araw na ito nang bumagsak ang Israel, no? So gumagamit si Pablo mga halimbawa, nagbabanggit siya quoting verses in the Old Testament time, no? So ngayon ginagamit ni Pablo ang pakikipag-usap ni Elias sa Diyos nang sila ay nag-usap, no? Binalikan niya at binibigay niya ng halimbawa ngayon sa kanyang pagpapaliwanag sa bansang Israel nang sila ay bumagsak sa harap ng Diyos. Ito ay upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari doon, no? So nang sila nga ay bumagsak. Sa Romans chapter 11 verse 3 ating tignan, Lord, they have killed, no, thy prophets and dig down thine altars, and I left alone, and they seek my life, no? Sabi niya, Panginoon, kanilang pinatay ang iyong mga propeta, sabi niya, at dinagsak ang iyong mga dambana. Ito yung mga tinumba, no? At ako ay naiwang mag-isa at hinahanap nila ang ating buhay. So, isinulat ito ni Paul sa pagbagsak ng Israel. At sino ang gustong pumatay sa mga munting kawan? The time sa mga munting kawan na sumusunod sa ating Panginoon, no? Si Saul mismo, no? Ang pumapatay, nag-aalipusta sa mga munting kawan. Siyang naghahanap, siyang nagkukulong, siyang pumapatay sa mga followers that time ng ating Panginoong Yesus, no? Ang sabi ni Elijah, they seek my life, no? Lord, they seek my life. Ako na lang natitirang prophet. Ito yung parehas na attitude, no, ng mga munting kawan sa mga panahon na yon, ano? So, makikita natin sa Acts chapter 8 verse 1. And Saul was consenting unto his death, yung death ni Stephen, no? And at that time there was a great persecution against the church, no, which was Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the
regions of Judea, no? So, nagkaroon ng great persecution sa mga believers that time, yung mga munting kawon, no? So, mula sa region of Judea and Samaria, no? And nagkalat sila sa iba't ibang lugar, no? Of Judea and Samaria. Maliban lamang sa mga apostol. Nagkaroon nga ito ng isang napakatinding pag-uusig ng mga mananampalataya noon. Ano? Pagkatapos na patayin si Esteban, sa ngayon si apostol o doon, hindi pa apostol, si Saul sa mga pangyayaring yaon, no? Sa mga panahong iyon, nagkalat ng mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, no? In chapter 9, Acts chapter 9 verses 11 and 12. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Dito makikita na natin dito na natutunan ng manalangin si Pablo dahil nakakilala na siya sa Panginoon. In verse 12, and he had seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Sa panahon na yon, si Paul ay pasamantalang hindi nakakita, no? Nabulag, no? In short, siya ay nabulag, no? At sinabi sa kanya ng Panginoon, bumangon ka at pumaroon sa isang lansangan na tinatawag na tuwid, at yung pusisain sa bahay ni Judas ang isang tinatawag na Saulo. So, at nakita niya isang pangitay ng isang lalaking nagngangalang Ananias, no, na pumapasok at pinatong ang kanyang kamay sa kanya upang matanggap niya ang kanyang pinangin. So, anong sagot ni Ananias sa Panginoong Hesus? In verse 13, Then Ananias answered, Lord, sabi niya, no, siguro may gulat na mayroon siyang kama, no? Lord, sabi niya siguro, I have heard by many of this man how much evil had done to thy saints at Jerusalem. So natakot siya Ananias sa nalaman niya tungkol kay Saul, no? Dahil sa kanyang mga ginagawa sa mga mananampalataya noon sa Panginoong Hesus. Kaya naman sinipi ni Pablo ang talatang ito, no? Inilagay ni Pablo itong mga talata na ito sa Romans chapter 11 verse 3. Lord, sabi niya, they killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. So sabi niya Panginoon, kanilang pinatay yung mga propeta, sabi niya, no, ni Elijah, no, at ibinagsak ang yung mga dambana, no, at ako ay naiyong mag-isa at hinahanap nila ang aking buhay. And verse 4, But what saith the answer of God unto him? Ano ba yung sabi ni Paul sa mga Hudyo? But what saith the answer of God unto him? Sabi niya, I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Huwag kang matakot, Elijah. Ang sabi dun sa huwag kang matakot, Elijah. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka nag-iisa. Mayroon akong naka-reserve. Dito ginamit ni Pablo ang mga propeta na to, tulad ni Elijah, ng lupang tipan upang ilarawan kung ano ang nangyayari dito sa pagbagsak ng Israel. Si Ananias was afraid when he received the commission, yung commissioning ng ating Panginoon Jesus sa kanya, siya natakot. Pero katulad ni Elijah, hindi siya nag-iisa. There are remnant, the little flock, no? Yung mga little flock. Sa Romans chapter 11 verse 5, even so then, this present time, sabi niya, also there is a remnant according to the election of grace. Gayon din naman sa kasalukuyang panahon ay mayroong nalalabay ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ang halimbawa ni Pablo o ni Paul ay katulad sa pangyayari doon, pangyayari during that present time, happened at the fall of Israel. At hindi sa panahon natin ngayon, no? Hindi yan sa panahon natin. Ang mga halimbawang yon, ito yung mga pangyayari
during that time, no, in their time, no, yung nangyayari sa panahon na yon. Ang nalalabing ito ay ayon sa paghihirang ng biyaya ay hindi ang katawan ni Kristo, no? Hindi yung katawan ni Kristo. Kailanman hindi tayo tinawag ng salita ng Diyos na remnants. Remember this, ang body of Christ ay hindi tayo tinawag na remnant. Manapay tayo ay tinawag na the body of Christ, no? Or those people na kumilala sa ginawa ni Jesus and they were reconciled to God, no? This election of grace, wala itong kinalaman sa body of Christ. Hindi tayo mga elected, no? So, lahat ng mananampalataya na seryosong nag-aaral ng salita ng katotohanan ay iba, no? Iba-iba ang kanilang pananaw sa kanilang pag-aaral. Of course, sa ngayon, ito ang aking nakikita, no? At hindi ko ipinipilit kung iba ang inyong nakikita sa ating mga tinatalakay, no? Pero sa ganang ngayon, ang aking pananaw, ang aking tinatayuan na at aking nakikita ayon sa salita ng Diyos ay ito, no? Sa akin lang, ang ninanais ko lang sa mga mananampalataya in this present time, let's have an open mind, no, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga lagi na wala pang isang tao na nakarating na sa dulo pagdating sa mga bagay na malalalim o sa mga bagay na nauukol sa salita ng Diyos. Wala pang nakarating sa dulo. Learning is a continuous process, no? So, in line of the truth, no? In line of the truth, ang Israel ay bumagsak. Ang bansang Israel ay bumagsak. So, in line of the truth na ang maliit na kawan, the little flock, ay naroon sa bagbagsak ng Israel. During the time na ang bansang Israel ay bumagsak, the little flock believers ay nandoon sa linyang katotohanan na mayroon isang maikling gawain which is mentioned in chapter 9 verse 24, which is the short work, no? Upang ayusin ang issue ng mga mananampalataya that time, sa panahon ngayon, na sila ay hindi nila alam kung kanino sila sasama dahil ang kanilang pagkakilanlan sa kanila hindi nila alam. So sa linya ng katotohanan na ang bansang Israel ay pansamantalang isinantabi ng Diyos. Ang Diyos mismo na dati ang God's people ay God's apple o sila ay precious sa kanilang paningin, sila ngayon ay pansamantalang isinantabi ng Diyos. So sa linya ng lahat ng mga katotohanan ito, lahat ng mga katotohanan nating nakita sa mga previous verses na ating binasa, still mayroong tanong si Apostle Paul sa Romans 9:30. So tingnan natin. What shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness? Have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith? So ano ang ating sasabihin, no? Na ang mga hentil na hindi nagsisunod sa katuwiran ay nakamit ang katuwiran. Sa makatwid bagay ang katuwiran sa pananampalataya. Paano nangyari ito na ang tinatawag na selected people, no, or apple of God's eye ng bansang Israel, no? How could it be that this favored nation has been fall? Hindi ibig sabihin na nabanggit ang salitang Gentiles, no, dito sa verse 30, no, sa talatang ito ay tumutukoy sa kanila, no, sapagkat ang pintuan, no, para sa mga hentil ay bubuksan pa lamang after the transition, within transition period na ito, no. Ang biyaya ay naabot sa mga hentil pagkatapos matanggap ni Pablo, no, ang paghahayag ng ating Panginoong Yesus tungkol sa mga hentil, no, tungkol dun sa body of Christ, no, ang pagpapahayag niya, no. Sa Romans chapter 9 verse 32, wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled the stumbling stone, because they sought it not by faith,
And by the works of the law, they try to earn God's favor. No? Sapagkat hindi nila ito inahanap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kundi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sila'y natisod, ano? Sila'y natisod doon sa batong katitisuran dahil hindi nila ito inahanap sa pamamagitan ng pananampalataya, no? At sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sinisikap ng bansang Israel na matamo, no, ang pabor ng Diyos sa kanila. Instead na tanggapin nila, manampalataya sila doon sa ginawa ng Diyos, no? O yung ibinigay niya katuwiran ay ang ating Panginoon Jesus sa kanila, no? Hindi sila nagtiwala sa ginawa ni Jesus para sa kanila. Instead, they were stumbled, no, at the stumbling stone. So Romans chapter 9 verse 33, as it is written, no? Behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. So, gaya ng nasusulat na narito, inilagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at bato ng katitisuran, ano? At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ang mga naniwala kay Jesus doon sa pagbagsak ng Israel ay hindi sila mapapahiya, no? Ito yung mga munting kawan. Ngunit ang Israel ay natisod kay Jesus Christ, ano? Sa totoo lamang na hanggang ngayon maraming mga tao na si Jesus ay a stumbling stone pa din sa kanila, no? Hanggang ngayon, ano, ang ating Panginoong Jesus ay stumbling stone o stumbling block, no? At ito ang dahilan kung bakit naging katitisuran, ano? Sapagkat dahil hindi nila ito inahanap, ano, sa pamamagitan ng pananampalataya. Inuulit ko sa Romans chapter 9 verse 32, wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, no? For they stumbled at the stumbling stone. But they seek him not by faith, but by the works of the law, no? Hinahanap nila sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Ngunit hindi nila ito inahanap, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng sa paggawa ng kautusan. Ang bagay na ito ay para sa pangkalahatan, no? Remember, kapatid, ang bagay na ito ay pangkalahatan. Hindi lamang ang mga Hudyo, no? Kundi sa panahon natin, kundi sa lahat ng mga tao. Natisod sila sa doktrina ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa halip ay ipinapakita o inihaharap nila ang kanilang mga gawa sa Diyos. They present, no, yung kanilang good works, no, ang kanilang deeds of the law, no. Ang mahirap na aspeto sa talatang ito, tandaan sa verse 32, isang mahirap na aspeto, no, in this verse ay ang gawain ng batas, deed of the law. Mas gusto pa rin ng mga tao ang kanilang mga gawa kaysa sa kanilang kaugnayan sa Diyos, no. So ito ang nakapaglilin lang, no. Ito yung nakapaglilin lang sa puso ng mga tao. Marahil nakikita ninyo sa ating picture, no? Sa ating chart o sa ating picture, isang radioactive na sa tubig, no, na nanggagaling sa isang pabrika na releasing toxic waste, no? Makikita ninyo sa pabrikang ito na naglalabas siya ng isang dumi, no, o nakakalasong dumi, no, toxic waste. Sa palagay ba natin ay magiging dalisay ang tubig na dumadaloy dito kahit 1,000 talampakan ang taas, no, o ibababa sa batis ng tubig na ito? Ito ang larawan ng puso ng tao, no? Tingnan natin sa Matthew chapter 12 verse 34. O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. O lahi ng mangulupong, sabi ng ating Panginoon Jesus, paanong kayo bagaman masasama, sabi niya, ay magsalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. So sa ating palagay, ano ang
Ano ang nakakapaglinlang sa atin? Ano ba yung nakakapaglinlang sa ating pag-iisip na maaari nating ibigay anumang bagay sa Diyos, ngunit tayo ay masasama. Tayo ay masasama. Ang taong hindi tumatanggap na siya ay masama ay sinungaling, ayon sa sulat ni John. So ano ang nakapaglilinlang sa ating pag-iisip na maaari nating ibigay anumang bagay sa Diyos na ngunit tayo ay masasama? Sabi nga sa Jeremias, sa Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it?" Diba? Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay. At totoong masama, sino ang nakakaalam nito? Ngayon, sa palagay natin, anong bagay sa mundo ang magbibigay sa atin o maibibigay natin sa Diyos mula sa kalagayan ng ating mga puso? Mayroon ba kaya na ang ating kalagayan na isang mapaglinglang na puso? Sa palagay ba natin mayroon tayong bagay na sa mundo na ibibigay natin sa Diyos sa kalagayan nating ito? In Job chapter 14 verse 4, who can bring a clean thing out of unclean? Sino ang makapaglalabas ng malinis na bagay mula sa marumi? Meron ba? Sabi ayon sa Job chapter 14 verse 4, wala ni isa. Walang makakagawa ng anumang bagay mula sa tao na tatanggapin ng Diyos. So, ano sa palagay mo ang pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus? Tignan natin ang ating Panginoong Jesus kung bakit siya namatay doon sa krus. Ito ay tungkol sa isang perpektong Diyos para sa hindi perpektong nilalang. Ito ay tungkol sa matuwid na namatay para sa hindi makatarungan. Siya ay namatay para sa hindi makatarungan dahil hindi siya kailanman nagkasala. Ayon sa 2 Corinthians 15 verse 21, "For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." Sapagkat siya'y ginawa niyang siyang makasalanan dahil sa atin, at hindi nakakakilala ng kasalanan, upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Siya ang ating righteousness in the sight of God, ang ating Panginoong Yesus. Tandaan kapatid, si Kristo lamang ang karapat-dapat na mamatay sa krus upang bayaran ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Nobody, walang iba. Walang isang mang tao na pwedeng siyang mamatay sa krus para sa ating kabayaran, para sa ating mga kaparusahan. Ang problema ng Israel na hindi nila maaring bitawan ang kanilang mga gawa, at ang tanggapin na may ibang taong gagawa ng mga gawain para sa kanila. So kapatid, sa panahon natin ngayon, ang ilang mga guro o mga ngaral ay nagsasabi kung hindi ka namumuhay sa ilang pamantayan, ay hindi ka maliligtas. O ikaw ay kaduda-dudang sa iyong kaligtasan, you are questionable. So, mayroong mga mananampalataya o mga leader ng simbahan, once na hindi ka makita sa kanila, hindi ka makita na sa iyong mga gawain, ito'y kuminsan na ang tawag sa iyo ay nagdududa sila, kaduda-duda sa iyo ang kaligtasan. So you are questionable for them. So gayon din kung hindi ka nakatira sa isang tiyak na pamantayan, ay mali ang iyong profesyon. Hindi sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Paul, sa mga sulat ni Paul, na kailangan mong maging perfecto. So sa ating church, ang sinabi niya sa iyo, we are complete in Christ. Kay Kristo, tayo ay kompleto, and you are complete in Him, which is the head of all principalities and power. At kayo nga ay ganap sa Kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan.
Sinabi ni Paul sa iyo na tinanggap ka ng Diyos kay Kristo, ngunit hindi sa iyong sarili. In Ephesians chapter 1, verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Mga kapatid, laging tandaan na tayo ay naligtas dahil lamang sa Kanyang biyaya. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanyang ginawa doon sa krus, nang Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tayo ay naligtas dahil doon sa Kanyang ginawa, dahil sa ating pananampalataya. For by grace are you saved through faith. Ang sabi niya doon na sa biyaya lamang tayo na naligtas, hindi sa ating mga mabubuting gawa, kundi ito'y biyaya lamang ng ating Panginoong Hesus. So, sa ating pag-aaral ngayon, kapatid, na tayo ay natapos sa Romans chapter 9. So, nakumpleto na natin ang chapter 9. Laging tandaan lamang na sa ating pagbukas sa 3 kabanata na ito ay tumutukoy sa pagkahulog ng Israel. Remember that, isa-isip mo kung ano ang konteksto, sa ating pag-aaral in 9, 10, and 11. Kaya ako inuulit-ulit itong mga bagay na ito upang ating matandaan. At ang nananaig na kondisyon sa nangyayari sa Israel sa mga panahon na yon. Yun ang mga time frame na yon, yung maikling gawain na yon na ni Apostol Pablo ay inilagay itong 9, 10, and 11 sapagkat ito'y isang parenthetical chapters na nakapaloob sa Book of Romans. So, tayo ay pasamantala ating itutuloy sa susunod na pag-aaral. Maraming salamat sa inyo mga kapatid na nagbubukas sa aking mga topic sa ating pag-aaral. Nawa ang Panginoon na Siyang patuloy na magpala sa inyo at bigyan tayo ng isang malawak na kaisipan. So, let's pray. Panginoon, na marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng oras upang kami ay makapag-aral sa iyong mga salita. Marami rin pong salamat sa kalayaan, sa advanced technology, kung paano namin may bahagi ang iyong mga salita sa mga aming tagapaginig na hindi pa nakarinig tungkol, Panginoon, sa ginawa mo dun sa krus na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito po ang dahilan kung bakit kami ngayon ay nandirito, kung bakit po kami ngayon ay nag-aaral sa iyong mga salita, dahil po sa iyong mga biyayang ito na kami ay nagkaroon ng kaligtasan ng pag-asa. Lord, muli ibinabalik ko ang lahat ng kapurihan sa matamis lamang ng pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Amen, mga brothers, sisters, to God be the glory, and God bless po sa inyong lahat. Muli, sa susunod, nawa po ang umaari na pwede nating i-share ito sa ating mga kapatid. Salamat po.